Amen. Let us open our Bible in the book of Psalms 139 verse 16. Ang sabi diyan, "You saw me before I was born." According to David, mga kapatid, every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. So kung makikita nyo dito, mga kapatid, sinasabi ni David was saying that God knows everything in your life. Amen. The day you were born and the day, mga kapatid, that is happening sa buhay natin. And the second verse I want to tell you today in Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you hope and a future." So magang ito, mga kapatid, I would just like to talk about, to preach about the lesson that says, the message that says, malayo pa, pero malayo na. Amen. Let us journey together with the Lord. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, your word is already anointed. Lord, help us to understand your word, O God, with the conviction of the Holy Spirit. Lord, use thy servant to declare your word, O God, hallelujah, with integrity and power, Panginoon. Lord, I pray that you will anoint every heart, every ears na nandirito sa sabay, sambahan, Panginoon, maging sa online na nakikinig today. Lord, let this message, O God, hallelujah, transcend from every heart, every home, every place. In the name of Jesus, I pray. Everybody say, Amen. Kapatid, in the presence of the Lord. Malayo pa, pero malayo na. Amen. We've gone too far, but the Lord is with us. Amen. So let us journey together with God. So journey is a part of life that has full of surprises. Amen. A change and even places that we can be at. So before we even know each other, bago natin makilala ang bawat isa, we have passed already the half of mile of the journey of our life. And maybe some of us is still wandering in this journey of life. Amen. But let me tell you something. Journey without Jesus, amen, in our life is a lost journey. Amen. Ulitin ko, mga kapatid, journey without Jesus in our life is a lost journey. Amen. Even if it seems that you are happy and well on that journey. Pag wala daw si Jesus sa journey mo, amen, the Bible says, amen, I don't care kung gaano ka kasaya unless wala si Jesus sa buhay mo, mga kapatid, amen, that journey is lost. But let me tell you this, even though you are suffering from your journey, amen, in life, as long as you have Jesus, kahit na anong nangyayari sa buhay mo ngayon, amen, hallelujah, if you have Jesus in that journey, He will prosper your plans. Amen. Why, mga kapatid? Dahil alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, alam ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. That's why our destination is not just going to die. Amen. Huwag yung ang destination mo sa buhay, mga kapatid, na pinanganak ka, mag-aral, magtrabaho, mag-asawa, at magkaroon ng magandang libingan. Amen. Let me tell you, mga kapatid, that is not our journey. Amen. Our destination is not just going to die, but to live in Christ for eternity. Amen. So kaya ka naglilingkod, kaya ka nabubuhay, mga kapatid, because you know there is something that is better than life. Amen. And that is Jesus. Hallelujah. That's why
amen, in life, let me give you at least 3, mga kapatid, reminder in this life that helps us realize na malayo pa, pero malayo ka na pala. Amen. So, nung dumating ka sa Qatar, ilang taong ka? Payat ka pa. Amen. Nung dumating ka, wala ka pang puting buhok. Marami ka pang buhok, mga kapatid. Amen. At makinis pa ang iyong mukha. But let mga kapatid. Amen. That is journey that we have, even though, amen, nakala natin ang bilis-bilis, pero ang haba na pala ng journey mo na nilakbay sa mundong ito. Hallelujah. That's why, mga kapatid, God is so good that He, mga kapatid, is with us in every journey of our life. Why? Because the Bible says, the Word of God says that every step, amen, in your life, mga kapatid, ay alam ng Diyos. Amen. Kaya kung nagwo-worry ka man ngayon, kung meron ka man pinagdadaanan ngayon, kung meron ka man challenges sa buhay ngayon, amen, malayo ka na. Amen. Hallelujah sa binigay ng Diyos sa'yo. Amen. Let us talk about first the past. Amen. Alam niyo ba sa past natin, amen, God was there even na hindi natin siya nakikita, or sometimes even na hindi natin siya maramdaman. Amen. We all have past. Maybe in that journey, mga kapatid, we had mistakes. Amen. Not only in our life, but of course in our decisions in life. Marami tayong mga mistakes na nagawa. Mga decision making. Amen. Mga struggles, mga disappointments. But thanks be to God, mga kapatid, one of the right decision that I have, amen, is yung pinakasalan ko, yung pinakamaganda kong asawa. Nag-agree sila, mga kapatid, amen. So one of the best decision, amen, hindi yan mistake. Hallelujah. Ay, binigay ng ating Diyos. Kaya love them, mga kapatid, take care of them. Kaya sa mga dalaga, make sure, sa mga binata, amen, na kapag pinili niyo na yan, amen, wala na yun. Sometimes, mga asawa ko, mga meron pa bang love daw sa namin relationship? Sabi niya, may love pa ba? May mga kilig ba? Amen. I told her, mga kapatid, sinabi ko sa kanya, amen, love is God. If you love God, amen, you love, of course, yung asawa. Hallelujah. That's why we have this so-called past. And of course, in that past, mga kapatid, there were seasons of confusion, pain, and question. Nag-question ka sa nangyayari sa buhay. Amen. That's why Isaiah 43:18-19 says, mga kapatid, forget the former things, do not dwell in the past. Ibig sabihin, mga kapatid, wag ka lang mag-dwell, hindi lang dun sa wag ka lang mag-dwell din doon sa mga victory in the past. Because, mga kapatid, hallelujah, if you dwell in the past victory or the past mistake, you cannot see what God had been doing, mga kapatid, sa buhay mo ngayon. Hallelujah. That's why the Bible says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen. I don't know what your past is, mga kapatid. Maybe na-share mo yan sa katabi mo. Alam ng katabi yung past mo. Amen. Yan ang pinakadelikadong pangyayari, mga kapatid. Amen. Why? Dahil na-share mo na. Amen. But let me tell you this, gaano man ka-dark, mga kapatid, hallelujah, ang past mo, amen, God is working on that.
Amen. May ginagawa ang Diyos, amen, in that moment of your life. That's why in Jesus, your past is not your identity anymore. Amen. Kaya kung titingnan mo yung picture mo from 5 years ago, 11 years ago, di ba? Amen. Hindi mo matingnan. Sino dito ang hindi niya matingnan yung pictures niya? Hindi mo maisip, mga kapatid, na ikaw yun. Amen. But let me tell you, sa ganun, mga kapatid, na situation mo, God is working. Amen. Kaya kung ano ka ngayon is because, mga kapatid, hallelujah, how past mold you. Kaya di ba may mga questions, amen, na ikaw ngayon in your present self, how would you tell the young version of you? Sana sinabi ko sa young version ko na naging matino ka sa akin. Sana nagdesisyon ka ng maayos. Sana nakinig ka sa mga payo. Sana dalawa ang puso mo. Wag yun, mga kapatid. Amen. But let me tell you this, mga kapatid. You cannot change the past, but, mga kapatid, you can thank the Lord to that past. Amen. You can thank the Lord. Lord, thank you for what's been happening in my past, because now I can see the things clearly. Amen. In Philippians chapter 3, verse 13 to 34, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Amen. Even Apostle Paul in the Bible, amen, had a painful past, but he focused on God's calling. Amen. Let me tell you this, mga kapatid. The next slide says, my past was not wasted. It was a preparation. Amen. Tapikin mo ng malakas yung katabi mo. Hindi wasted ang mga wrong decision mo noon. Hindi wasted, hallelujah, ang mga pinagagawa mong kalokohan. Na-remember yan ng Diyos. Kaya pagharap natin sa langit, mga kapatid, amen, ngayon pa lang, magpalinis na tayo, magrepent na tayo. Amen. That is not wasted, mga kapatid. It is a preparation, amen, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maybe kung uusisain yung buhay natin, mga kapatid, if our life, imbestigahan ng Diyos, walang worthy sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Walang worthy sa atin, mga kapatid. Kahit ngayon nakaupo ka, even now you are sitting, mga kapatid, next, amen, to your sisters and brother. Kapag tinignan yung isip mo at puso mo ngayon, wala sa church. Amen. Kailan kaya matatapos to si pastor? Mamaya may date pa ako. May shopping pala. Sorry, mga kapatid. Amen. That's why we need to, amen, acknowledge and thank the Lord for my past. Amen. Forgetting, mga kapatid, it with thanksgiving na, Lord, salamat. Amen. Kung ano ako ngayon, because of how, amen, of what you have done in my past. Hallelujah. But let us not dwell on that past, mga kapatid. Amen. Because we have a better future in our journey. That's why journey with Jesus is the best thing that you have. I do realize, mga kapatid, that Christian, kinumpara ng Diyos sa sheep. Amen. If no one leads them, they will go astray. Magwawatak-watak, magugulo-gulo, magsasarili-sarili, mga kapatid. Amen. Let us remember that the sheep hear, amen, the voice of the Master. Kaya, kailangan itong magme-mentor sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. And let us remember that in Him, in Jesus, amen, your past does not define your future, because God can start something new. Amen. Hallelujah.
And thanks be to the Lord, mga kapatid, that because of that experience, because of that journey, now I have a turning point. Amen. What is my turning point? My turning point is this: when I surrender everything to God. Amen. Alam niyo, mga kapatid, tama na yung paninisi mo. Amen, sa mga nangyari before sa buhay mo. Tama, mga kapatid, hallelujah, yung pagpipinpoint natin sa mga tao. Amen, but let us have a turning point. Let us surrender everything to the Lord. There comes a moment when we stop running. Amen. Sino rito hanggang ngayon tumatakbo ka pa rin sa mga meron ka pa rin tinatawag na you have this so-called, amen, mga trauma in your past. Maybe because you surrender, let's surrender it to the Lord. With integrity, amen, with God, and say, Lord, amen, I will stop running today and I will face it. Amen. Let's remember, mga kapatid, hallelujah, our journey in life will always be changed. Ngayon, masaya ka sa journey mo. Maybe in just a matter of moment or time, nakasimangot na naman yung katabi mo. Amen, may nalaman siya, may narinig siya, mga kapatid. Sana all na lang tayo kay Sister Edna. Sana all ganon. Yes, your journey will be blessed, mga kapatid, if you know how to what? To please the Lord. The people around you. Giving is pleasing your Creator. That gives your life, that gives your breath, that gives you, mga kapatid, the strength that you have right now. Hallelujah. And remember, God didn't just improve our life. He wants to transform our life. Amen. Transformation is what God wants to us, mga kapatid, not just to improve this life. Anong ibig sabihin ng improve, mga kapatid? Amen. Yung gusto mo ba dati, gusto mo sa buhay mo na ganito ka, gusto mong maging ganito lang. Ganito lang. No, mga kapatid, gusto ng Diyos yung wholeness, yung kabuuan. Amen. Babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Buong buhay mo. That's why, mga kapatid, akala mo malayo pa. Malayo ka pa sa pangarap mo, pero pala malayo na yung narating mo sa buhay. Amen. Andyan ka na. Kaya huwag ka nang mag-give up, mga kapatid. Amen. Huwag ka nang tumingin sa mga failures. Andyan ka na, nilagay ng Panginoon. Amen. You are in that point of your life that you are already far. Malayo na yung narating mo, mga kapatid. Hallelujah. Although, pag titingnan natin ang buhay, it seems that life is an endless story until you die. Amen. But let me tell you this, God has something for you today. Amen. Let us surrender everything to the Lord. Lord, this is my situation. Lord, this is my life. I want to surrender it all. Ibigay mo na lahat sa Lord. Serve Him faithfully. Hallelujah. Amen. In Ezekiel chapter 36 verse 26, ang sabi ng Lord, I will give you a new heart. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, bibigyan ka daw ng bagong puso. Hindi dalawang puso, bagong puso. Amen. Bibigyan ka ng Lord. God will give you a new heart. Amen. Ano ang sabi ni David, mga kapatid? Psalms 51, create in me a clean heart, O God, and renew our right spirit. Why we need a new heart? Because the new spirit, mga kapatid, the Holy Spirit cannot dwell on those heart, mga kapatid, that is not repented. Yung pusong hindi marunong, amen, magpakumbaba.
God, mga kapatid, God wants, mga kapatid, hallelujah, a heart that knows how to repent. Amen. That's why, ang sabi ni David, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Amen. So our turning point is when we step out of the darkness into God's light. Amen. Hallelujah. When we learn how, amen, to come into the presence of God. You remember the prodigal son in the Bible? Hallelujah. When he came into himself, alam niyo mga kapatid, yung turning point ng buhay natin is when we realize kung ano yung situation mo. Kung anong nangyayari sa buhay mo. Yung turning point, yung realization ba na, oo nga, no? Ganito na pala ako. Amen. Hallelujah. When you realize, when you come into your senses, into yourself, mga kapatid, you will realize that you need a turning point in your life. Amen. Nasa buhay pala natin, kailangan natin ng turning point. Hindi lang improvement, mga kapatid. Hindi lang blessing ang kailangan mo. Ang kailangan mo is that turning point, that complete surrender to God. Hallelujah. Maybe some of us ay hindi pa talaga sinusurrender yung buhay. Amen. Hallelujah. The prodigal son, mga kapatid, he has everything. Amen. But when the times na na-realize niya that he has nothing, amen, when he is out in the presence of the Lord, he came into his senses. Tandaan natin mga kapatid, maaring masaya ka, meron ka, amen, but when you go out into the presence of God, yes, still, meron ka pa. But there will be point in your life, amen, ay paparealize sa'yo ng Diyos na kapag wala ka sa presensya niya, you have nothing. Amen. Your friends will go. Amen. Hallelujah. Yung kayamanan mo mauubos. Amen. Yung kagandahan mo kukupas. But when we are in the presence of the Lord, in our turning point of surrender, amen, isang yakap lang ng Diyos sa atin. Ibubuhos niya lahat ng pagpapala, mga kapatid. Hallelujah. That's why the turning point in life is surrender. Amen. Meron ba dito, mga kapatid, sa atin na hindi mo pa na-surrender talaga ang buhay mo sa Diyos? Yung 50-50 lang? Let me tell you this, mga kapatid, a complete surrender to the Lord will change everything in your life. Amen. Hallelujah. Na kapag tinawag ka ng Panginoon, you surrender your life, babaguhin niya lahat sa buhay. But, ang tao, humanity, mga kapatid, as human, we have preservations. Marami tayong preservation. Tama? Kaya mahilig kayo sa magic sarap. Preservatives. Amen. Marami tayong preservation, mga kapatid. Lord, saka na. Lord, later. Saka na ako magiging faithful, Lord, kung ganito, ganyan, ganyan. Lord, I will give myself fully to you kapag ganito, ganyan. It is, mga kapatid, hallelujah, happening to our life. But let me tell you, a complete surrender can change everything in your life. God wants not just to improve your life, but to change your whole life. Transformation, mga kapatid. Hallelujah. And of course, the present. Amen. In this present life, we need to walk by faith and not by sight. Purutin mo ulit yung katabi mo, mga kapatid, patulog na. Sabi mo, we walk by faith and not by sight.
Amen. And I'm thankful mga kapatid sa mga night shift na mga nagtrabaho. Amen. Na talagang alauna na umuwi, madaling araw. Amen. But thank the Lord na nandirito kayo. Amen. Let me tell you this, in this present life, we need to walk by faith and not by sight. Amen. The journey is not perfect. Hindi ka si Cinderella, sabihin mo sa kapatid. Hindi ka si Cinderella. Amen. Maybe some of you, kayo yung nagpakain ng apple kay Snow White. Sa buhay natin mga kapatid, sometimes akala natin the journey with Jesus is parang teleserye. Amen. Nakala natin ganito, pag inapi tayo, amen, kapag inapi ka, then nagiging ikaw yung bida. Sometimes, i-check mo rin baka ikaw yung kontrabida. Amen. Sa buhay ng iba. Amen. Let us remember mga kapatid that in this life, we walk by faith. Pananampalataya. We walk by faith. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, walk by faith. Naalala ko tuloy mga kapatid, yung mga churches natin sa Pilipinas sa bundok. Diba? Literal. They walk by feet. Diba? Sila walk by feet. Amen. Pero also with sight. Kasi mahirap pag nakapikit sila mga kapatid. But sa atin, amen, we walk na merong pananampalataya that this journey with Jesus will lead me to His will. Yung kalooban ng Panginoon. Amen. Maybe the journey is not perfect because I myself is not perfect but into perfection. Kaya tayo nag-church, mga kapatid, kaya tayo nagpapa-correct, kaya tayo, mga kapatid, nag-obey because we need to come into perfecting of the saints, mga kapatid. Amen. Because our God is not just holy, but He is whole, mga kapatid. Perfect ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. But now, not just walk, mga kapatid, by faith, but with purpose and direction. Kailangan maglingkod tayo na meron tayong direction. We have the map, and that is the Word of God. The Bible, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ang ating mapa, ang ating guide, our guide, mga kapatid, the Bible. Kaya mahirap kapag ka-Kristyano ka at di ka nagbabasa ng Bible. Sabi mo sa sarili mo, ako yun. Huwag ka na magturo. Huwag ka na magturo. Ako yun. Amen. We need the Word of God. Church, hindi nyo lang, sorry to tell this, you don't need the encouragement sa TikTok. Amen. Hindi lang yan ang kailangan nyo, Instagram, Facebook Reels. Encourage kayo, pero yung Bible nyo, kung nakapagsasalita, alam nyo yung AI, hindi ba yung nagluluto, nagsasalita, ako si patatas. Hindi mo ako kailangang lagyan ng tubig. Ano? Di ba yung AI, kung ganun, naghintay ako na may magganon sa Bible. Ako, Bible, basahin mo. Hindi ka makakapuntang langit kung hindi mo ako bubuksan. Yes, that's true. Hindi ka nagpipray ka, Lord, change me, Lord. What is your will? Pero yung Bible, mga kapatid, nandun. May alikabok na. Amen. Let me tell you, mga kapatid, in this present life, we need the Word of God. Amen. Because it is the same Word, amen, binigay doon sa ating mga forefathers until today. The same name, the same God, the same salvation, hallelujah, the same Spirit. There is no other name whereby we must be saved. The name that is above every name, and that is the name of Jesus. Kaya in this journey, walk with Jesus, not just walk with friends. Ang friends natin, yes, sila mga kapatid ay pangdagdag kulay sa buhay natin.
Pero hindi sila magiging dahilan mo para maglingkod ka. Your reason is Jesus. Bakit ka naglilingkod? Dahil kay Jesus. Bakit ka nagpapatuloy? Dahil kay Jesus. Hindi sa organization, hindi sa religion. Because of Jesus. Yung friends natin, yung leaders, yung pastors, inilagay lang yan ng Diyos sa buhay natin. There will be at times, mga kapatid, that you will say goodbye. Diba? May mga panahon, amen, na minsan nga dito sa may mga anak naman na malalaki na, di ba? Yung anak nyo, yung maliit pa, kasama niyan, pag lumaki na daw yan, mga kapatid, they will have their own. Ang matitira na lang, yung first love mo, yung asawa mo. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, amen, mahalin nyo na sila ng todo. But let me tell you mga kapatid, doon naman sa mga walang partner, huwag kayong mag-alala. You have a church. You have, mga kapatid, your parents, your relatives. Meron kayong mga kapatid, mga taong nagmamahal sa inyo. Hindi lang ang asawa ang dahilan bakit ka maglilingkod. Tama ba mga kapatid? Amen. Because we have Jesus. That's why in this journey of life, mga kapatid, pagdating doon sa trono ng Diyos, hindi niya, mga kapatid, tatanungin na saan yung asawa mo. Ang tatanungin niya, mga kapatid, naging faithful ka ba sa paglilingkod sa journey mo sa akin? Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. That's why, mga kapatid, Isaiah chapter 41 verse 10, amen, do not fear, ang sabi ng Panginoon, for I am with you. Ulitin ko mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, for I am with you. Amen. I will strengthen you and help you. Sabi yan ng ating Panginoon. That's why in this journey, mga kapatid, hallelujah, it's not perfect, but if God is with it, mga kapatid, it is the best journey of your life. Hindi perfect, mga kapatid. It's not perfect when we have our journey with the Lord. Amen. Sometimes, di ba, nung nag-journey ka na with Jesus, marami ka ng friends na, ay, iba na siya. Iba na yan. Lumayo na tayo sa Kanya. Amen. Sometimes in our journey, mga kapatid, may mga ganong, hallelujah, pagsubok. But let me tell you this, whatever you're facing right now, God is with you. Can I say it with conviction and faith, mga kapatid? Amen. That what you, mga kapatid, ever you're facing right now, God is with you. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo ng malakas, God is with you. Huwag kang panghinaan. Amen. Hallelujah. God is with us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. For we walk by faith and not by sight. Your present journey may not be clear, but it is covered by faith. Amen. That's why Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all of your, amen, and lean not your own understanding. I preached it before, mga kapatid. Amen. I noticed that David doesn't say, trust in the Lord with all of your mind. He said, heart. Alam mo yung heart? Yung heart, mga kapatid, kapag yan ay tumibok daw, nag-aapoy, amen, hindi yan, mga kapatid, hindi niya nakikita yung right and wrong, he just follow. Tama? Kaya delikado rin yung follow your heart. Let me tell you this, mga kapatid. Why the Lord wants us to follow with all of our heart, not with our mind? Because our mind will always contradict to the will of God. Sino rito pala desisyon sa buhay? Pala desisyon sa ibang tao. Hindi, normal yan, mga kapatid. I would not say normal. It's our in nature. Amen.
that once we know the situation, pala desisyon tayo. Makita natin na parang ganito, we conclude, mga kapatid. But let me tell you, if you love the Lord, amen, if you love your church, if you love the people in the church, mga kapatid, hallelujah, kahit hindi ka mahal-mahal, mamahalin mo. But when, mga kapatid, sa utak natin o sa mind natin, hallelujah, ang mauuna, we will not, because our mind, mga kapatid, hallelujah, lahat niyan iimbestigahan. But let me tell you, if we trust the Lord with all of our heart, trust means, mga kapatid, whatever it is in front of me, even though nakikita mo, napakahirap, even though it's too dark, sa harapan mo yung nangyayari sa buhay mo. If you trust the Lord with all of your heart, you will obey, you will follow, because God says so. Hindi dahil, mga kapatid, sinabi ni pastor, but sinabi ng ating Panginoon. Before I close, mga kapatid, amen, my journey is not just about where I am going. Alam niyo na ba, mga kapatid, let me ask you this question. Alam niyo na ba kung sa ano ang ending ng journey niyo? Tanungin mo daw yung katabi mo, alam niyo ba ang ending ng journey? Hindi, di ba? Walang magsasabi sa atin na ang ending, iba magsasabi, pastor, gusto ko pag tumanda ako, nandun ako sa probinsya, sa gitna ng palayan, magtatayo ako ng isang bahay, magpapakain ng... Pero kung tatanungin niyo sila na mga nandun, gusto nilang pumunta ng ibang lugar. Amen. Pero tayo na nandirito, OFW, amen. Ang gusto natin, pahinga. Tama? Gusto natin ng rest. Rest, a good rest is a treasure to all OFW. Amen. Yung sahod na inaantay mo, na hindi pa dumarating, pero nagastos mo na. Dahil iniisip mo na expenses, lahat. Amen. Hindi pa dumarating sa kamay mo, naubos na, mga kapatid. Let me tell you, amen, my journey is not just about where I am going, it is about who is with me. Amen. God is with us in this journey. Hindi lang, mga kapatid, hallelujah. Amen. Saan tayo pupunta? But who is with me in this journey? That's why we need to live by the Spirit. When Jesus, mga kapatid, amen, go back to the throne of glory, He sent His Spirit to what? To guide us. Amen, to be with us in this journey. Amen, because the Spirit will give us conviction, truth, amen, and direction. Come on, let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Romans 8:14 says, for as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Anak ka ng Diyos. Hindi niya pababayaan. Hindi kanya pagkukulangin. May inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen. Kung naniniwala ka, mga kapatid, why don't you worship the name of Jesus? Kung naniniwala ka, i-claim mo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Your journey is not self-directed. Amen. Minsan tayo may plans na tayo, di ba? Kaya yung verse na binasa natin, anong sabi ng Diyos? For I know the plans I have for you. Ulitin ko, mga kapatid, alam na ng Diyos ang ano niya sa iyo. But before that, anong sabi ng Panginoon? Nung hindi ka pa pinanganak, amen, alam na ng Diyos ang buhay mo, every step of the way. Alam ng Diyos. Lord, pati ba yung mga wrong decision ko? Yes. Even, mga kapatid, that is the wrong decision of our life, God knows. Even your worries,
even your problems, even the scariest thing sa buhay mo, alam ng Diyos. That's why, mga kapatid, your journey is not self-directed. It is Spirit-led. Amen. Kailangan, mga kapatid, Spirit-led ang buhay natin. That's why we walk in the Spirit. In Galatians chapter 5, verse 16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, ang flesh natin, nandyan yung worries, nandyan yung temptation, nandyan lahat. Amen. In this life, kaya mga kapatid, habang may buhay, may problema. Sinong tumama nun, mga kapatid? Amen. Why, mga kapatid? Because this flesh cannot, mga kapatid, hallelujah, attain, amen, what is in the Spirit. That's why we need to walk in the Spirit. Hallelujah, in order not to fulfill the lust of our flesh. Your journey with the Spirit produces victory. Amen. In the Spirit. Amen. Meron tayo, mga kapatid, katagumpayan. Amen. Kapag tayo ay lumalakad sa Espiritu at katotohanan. Let me tell you this. Your journey may look messy. Amen. Your road may feel long, but God never wastes a journey. Amen. Hindi nasasayang ang journey mo with the Lord. Even the Lord, ang tagal naman ng blessing. Lord, ang tagal naman ng provision. Lord, ang tagal naman ng inihintay ko. But your journey is not wasted in the Lord. Hallelujah. Although, mga kapatid, sometimes hindi ka pa nga naniniwala sa Lord, half-hearted ka pa. But your journey is not waste. Amen, journey. If God did it for me, He can do it for you. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang pinagdadaanan mo sa buhay. That's why malayo pa, pero malayo na. Come on, hallelujah, somebody worship the Lord with me. Malayo pa, pero malayo na, Lord. Thank you for everything. Come on, let's stand together, mga kapatid. Let us journey together with the Lord. Hallelujah. If you feel His presence today, amen, thank Him for every journey that you had been through. God is still a faithful God, mga kapatid, who knows, amen, everything in our life. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, as we come into the presence of the Lord. Hallelujah. Maybe some of us today, amen, needs a word from the Lord. That journey with the Lord, with Jesus, amen, hallelujah, is the best journey that you will have. Hallelujah, hallelujah, as we come into the presence of the Lord. I invite you, mga kapatid, to those in need, sa lahat ng may pangangailangan sa oras na ito, if you come into the altar, God will fill your heart, will fill your life, amen, hallelujah, with His Spirit. Amen. The best thing that the Word of God will reveal to us, mga kapatid, is through His Spirit. That's why in His Spirit, mga kapatid, hallelujah, amen, there is fullness of joy in His presence. Amen. Nandoon po ang kagalakan. Amen. Nandoon po ang kasagutan. Nandoon po, mga kapatid, hallelujah, ang ninanais ng ating puso.